Mayong buntag sa tanan, mayong buntag bisan sa anaa sa ilang tagsa kapalimalay, pagkapadayon kita sa pagsimba na sa atong buhi nga Diyos. Atong basahon ng pulong sa Ginoo. Sultihan ko ang akong katawhan sa imong nahimo. Daygon ko ikaw diha sa ilang panagtigom. Dayga siya, kamong mga may kahadlok sa Ginoo. Pasidunggi siya, mga kaliwat niya po. Simbaha siya sa katawhan sa Israel. Wala niya pasagdi nga mag-antos ang mga dinawdaog. Wala niya sila biyai. O gitubag niya ang ilang pagpakitabang. Diha sa tigom sa tanan. Daygon ko ikaw tungod sa imong gibuhat at tubangan sa tanang mong alagad. Ihalad ko ang mga halad nga akong gisaad. Makakaon ang mga kabus kutob sa ilang gusto o ang muduol sa Ginoo magdayeg kaniya. Mabulahan unta kamo hangtod sa kahangturan. Ang tanang katawhan sa kalibutan mahinumdum o gudangog sa Ginoo. Simbahon siya sa tanang kaliwat o sa kanasuran. Kay ang Ginoo mao ang hari o siya nagbando sa tanang kanasuran. Magaampo kita. Amahan na mo nga langit no, nagapasalamat na usap kami kanimo Ginoo ning takna sa kabuntagon. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo sa among matag usa ka kinabuhi. Salamat Ginoo bisan pa sa tibuok semana sa imong pagproteksyon sa matag usa namo Ginoo sa among matag usa ka kinabuhi. Salamat sa imong pagkamaayo Ginoo. Salamat nakapadayon kami Ginoo sa pagsimba diha kanimo sa espiritu sa kamatuoran. Taliwala Ginoo ning sitwasyon nga among natupang karon Ginoo. Ikaw ang Diyos nga gamhanan nga among Ginoo kinasimba. Nagapasalamat kami diha kanimo Ginoo sa imong pagkamaayo sa among matag usa ka kinabuhi. Lord, nagaampo kami kanimo Ginoo. Bisan pa Ginoo sa pagpadayon sa pagsimba diha kanimo nga ikaw Ginoo among mahimaya. Ikaw Ginoo among mag-glorify sa among matag usa ka kinabuhi. Lord, pasayloa kami Ginoo sa among mga kalampasan, sa mga kapagyasan diha kanimo Ginoo, sa among mga kulangon diha kanimo. Pasayloa kami Ginoo. Aron mahimo kaming takos sa pagduol nga na kanimo Ginoo. Aron mahimo kaming takos sa pagsimba, sa pagdayeg diha kanimo Ginoo. Ginoo, mag-aampo kami kanimo Ginoo nga ikaw magapanalangin Ginoo sa imong alagad Ginoo nga magadala sa imong pulong. Nga ikaw Ginoo magapanalangin sa Ginoo sa imong pulong Ginoo. Nga amo kini madunggan karon Ginoo, matisog sa among mga tag-usara, kasing mo una-una Ginoo, amo kini magkinabuhi sa matag adlaw diin kami Ginoo sa among mga buhat. O sa Lord, ang gitugyan niya kanimo Ginoo sa among pagpadayon Ginoo sa among panimbangon. Panalangin niyo sa Ginoo bisan pa Ginoo ang among pag-awit, bisan pa Ginoo sa among pagparte Ginoo sa simbolo sa imong lawas ug dugo Ginoo. Himuha kami Ginoo nga takos niini Ginoo. Aron ikaw Ginoo ang may maya sa among kinabuhi. Sa Lord, aniya kami among itugyan kanimo Ginoo ang among kinabuhi. Ubaning takna Ginoo sa kabuntagon sa ngalan ni Jesus. Amen. Good morning, everyone. It is our 9th week of our community quarantine, and we thank the Lord that we can still worship Him in our homes. As we come to Him this morning, may the peace of our Lord Jesus Christ be our assurance that nothing but the blood of Jesus can wash away all of our sins and make us whole again.
Nothing but the blood of Jesus.
sa tanan sa atong padayon sa pagsimba sa Ginoo sa atong mga kabalayan. Nagaampo ako nga padayon sa tanato na sinati ang kaayo sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya o kinabuhi. Dining kalibutan nagapanlakawon kita o ingon pa diha sa tanang panglakawon dunag yoy destinasyon. In every journey there is a destination, but the question is, are you really enjoying that journey dining kalibutan? O asa pud ka padulong ang imong kinabuhi? Ang atong mensahe karon giatagan nako og tema, The Journey and Destiny Changer. Ang COVID-19 or coronavirus nagdala ka nato sa atong kinabuhi og daghan nga klase sa mga kausaban. Mga butang nga di nato ginahimo kani adto karon ato nang ginahimo. Sa una wa nato ginauna nga atong himuon kani apan karon nakita nato to kagalingon nga nagahimo nining mga butanga sama sa for example pag mumalit ka og mga groceries o sa diya inigabot sa balay imong hugasan ang imong ipamalit. Sa una wa man tagapang hugas og kanang mga ipang groceries nato, di ba? Karon kung pwede pa lang tanan nga ipamalit sa gawas atong hugasan. Lahi gyud ang dagan sa atong practice karon. Mao ni ang usa sa mga kausaban nga gidala sa COVID-19. Another nga kausaban pag mo istorya ka og tao kaniadto lami kayo mo istorya kasi magbayay pa ta doon kayo no. Karon distansya amigo. Ano ba? Pag mo doon sa imo ginawa mo pulgo atras-atras kamay. Lahi na gyud ang dagan sa kinabuhi. No? Ato ang mga kanabang activities na usab dagan mga kausaban. Di ba? Doon na tayo mga gitawag ng mga trips sa kinabuhi. Na ay field trip, di ba? Nausap, may mga field trip nga naka-schedule, wala na. Doon na po tayo food trip. Di ba? Food trip. Kaon dali, kaon dito. Pili sa tikos, dagantag pwede kaunan. Ganyan to, dagantag mga food trips. Pero karon wala na. Marabag, perti na natong amping sa atong mga food trips. Limitado na kayo. Nausap, di ta pwede nga mutapok og dinaghan para sa food trip. Pag mo biyahe ta kaniadto siguro mahilig ka sa side trip. Di ba? Natay mga side trips. Hulog sa diri picture dito, picture diha kay nindot kayo ang view, di ba? Ang mga side trips daghan kaniadto ang uban ganito kay makaabot sa ilang destinasyon tungod kay daghan sila og mga side trips. Pero karon tungod sa coronavirus, kung pwede pa lang pagbiyahe nato, paghingon ta nga dito ko padulog, wala pwede, wala na ilain paghapitan. Diretso na kung asa ta padung. Tungod sa mga kausaban nga gihatag sa COVID-19 sa atong mga trips, field trip, food trip, side trip, ang resulta ni Elino, daghan na bad trip. Na wala na gyud do wa tay gana ni kinabuhi na bad trip na ta dagan tag gusto pero di na to mahimo. Ang COVID-19 pandemic is now setting changes sa atong journey experiences niining kalibutan. Ang uban gani mangutana kanu sa pagha mahuman kaning krisis, kanu sa pagha mahuman kaning COVID-19 o mubalik ang kinabuhi sa normal. Ang uban pot motubag ingon sila nga ayaw na lang paabutan ng mubalik pa sa normal kay ano man mao na ning ang new normal sa atong kinabuhi. Bag-o na nga normal. Bitaw no? Kani adto ang normal basta Domingo magsimba, mo ato kitag simbahan. Mao na normal sa ato. Wato ta dito magtapok ta simbahan. Karon lahi na pud ang normal. Normal nga di ta mo adtong simbahan kay di ta pwede mutapok, pero dito ta sa atong balay magtapok ang mga pamilya. Bago na pud nga normal. We are forced to adjust our mindset and adjust our lifestyle tungod sa kausaban nga gidala sa COVID-19.
And we are forced to embrace the new practices sa atong kinabuhi, whether we like it or not, whether we love it or not. We need to make adjustments sa ato ang journey, sa ato ang lifestyle. COVID-19 indeed is a journey changer. However, karong buntag, buot na ko daton ang atong mga pangunahuna, sa usa ka virus nga naa na ning kalibutan thousands of years ago, which is greater than the COVID-19 pandemic. And I want us to be more aware of this because this virus has a greater impact kumpara sa COVID-19 pandemic. It is a world and life changer. And so we need to pay even more careful attention to this virus that has existed in this world thousands of years ago. Akong gitawag kani siya nga virus, syndemic virus. Syndemic virus. Kaning sala ba nga virus, mao ni siya ang nianas kalibutan niya mas kuyaw og epekto bisan pa kumpara nimo sa COVID-19 or any pandemic that has happened in this world. Why? This virus is not only a journey changer. Dili niya lang usbon ang imuhang lifestyle, dili lang niya usbon ang imong activities o ang dagan sa imong kinabuhi, but this virus can change even your destiny. So, if COVID-19 is a journey changer, syndemic virus is both a journey and destiny changer. Pero similar sa COVID-19, makita nato nga kaning syndemic virus, murag sama-sama sa COVID-19. For example, it started in one place. Ang COVID-19, siyempre sa atong knowledge, nagsugod yun na siya sa Wuhan. Gawas kung doon na like isulting origin ana. Ang syndemic virus, nagsugod po sa usa ka place that was in the Garden of Eden many years ago. And from there, it spread until ang tibuok kalibutan nalukop ni ining virus. Ang syndemic virus is also invisible to the naked eye. You do not see it coming. Makuratan ka na lang na siya. Nga naman kaha nga pang lisod siya ma-identify most of the time. Kaya ang syndemic virus, lami manggod. Diba? Lami manggod. Ang sala, lami mangyod na siya. Okay? Ngayon ba nga, di man na siya mga ibrat. Pati ka anak. Diba? Lami. In fact, pag makatilaw kag siya po, maingon tayo kag, heaven. See that? Lami. Mo na nga, dili siya dahil ni mo matikdan, not until nga, naana sa diha, o makaingon ka nga, wag ko kabantay na. Okay? Mao ka na ang epekto sa syndemic virus. Once this virus is inside our being, ang sakit magsugod. O kana sa mag-spread sa ato ang kinabuhi. Mag-spread sa atong mind, sa atong heart, sa atong lawas. It spreads even to our soul. Sa atong kalag. Eventually, it affects sa ato ang relationship between human beings. And it also affects our relationship diha sa Ginoo. It affects our relationship sa atong mga suod sa kinabuhi. Kung imong tanawon o kwentahon ang epekto sa syndemic virus, dako kayo og lisod sukdon ang kadako sa epekto or damage nga ginahimo niini sa tagsa-tagsa ka makinabuhi sa pamilya, sa business, sa komunidad, sa nasod o sa tibuok kalibutan. For example, adultery. Pila nakakabuok nga mga pamilya ang nangabungkag o nangadaot
tungod sa pagpanapaw. Drugs, of which this is a worldwide problem. Pila na kinabuhi kung kwentaw na to ang na-damage ni tungod sa drugs. Sukad pa nga na-identify ka ng drugs hangtod karon all over the world ang mga kanasuran nagikumbati gihapon sa pagsugpo ni ini. Pila ka mga businesses ang mga nangabankrupt tungod sa Maingon siguro ta nga ang atong garbos kinabuhi. Ang sala man gud kasagaran mag-operate siya sa tulo ka major nga categories, di ba? Sa atong last mga kailigbon sa atong mga mata, okay? Kailigbon sa atong unod o sa atong mga panglawas o sa garbos kinabuhi. Pila ka mga kinabuhi ang nangadaot tungod sa garbo. Pila ka mga kinabuhi ang nadaot tungod kay di mapugnan ang atong mga mata. Okay? O tungod niini muhandom ta nining mga butang bisag dili maayo. Pila ka mga kinabuhi ang mga nagadaot tungod kay ang atong mga kailigbon sa atong mga unod, sa atong kaugalingon di nato mapugnan. Mao kani ang epekto igsoon sa gitawag nato syndemic virus. Ang syndemic virus nagausab sa daghang mga butang o nagadala o nagkalahi-lahi ng mga consequences. Kung atong tanawon ang pulong sa Ginoo, when God created the world, He created everything good. Ingon sa Ginoo, and it was good, and it was good. Pero kung imong pamalandungan karon sa pagsulod sa syndemic virus sa kalibutan o sa kinabuhi sa tao, ang tanan na usab. Sa wala pa ang syndemic virus, ang kinabuhi sa tao hayahay. Kani figure out sa kinabuhi ni Adan, di ba? Hayahay kay sa garden sa Eden, kalami sa iyang kinabuhi. Di sa makuyawan makakita sa leon, di sa makuyawan makakita sa bitin, di sa makuyawan dili sa mas ganahan siya mo makidula sa ilahan. Amigo ang tanan. Ang kinabuhi hayahay sa wala pa ang syndemic virus. Pero abi ni mo igsoon, pagsulod sa syndemic virus sa kinabuhi sa tao dito sa garden sa Eden sa pagsugod, unsay natabo ang kinabuhi dili na hayahay. Unsa naman? Pandamay. May ka pandamay ning kinabuhi ani, wa na klaro ning kinabuhi ani. Pandamay. It changed things sa atong kinabuhi. It changed the beautiful life of Adam and Eve in the Garden of Eden. Sa pa? It changed ang experience ng mga babae sa pagpanganak. Ingon pa dito sa Genesis, it increased the pain in childbearing. Ako lang imagine niya siguro kung wala kang syndemic virus, no? Ang mga babae siguro naampoy sakit siguro nga mabati. Ito gamay ra. Basin murag paapra sa migas. Ana ra siguro. Ako na nagro imagine. Kaya nga human magud ani, ingon diya gi-increase ang kasakit sa pagpanganak. With the entry of syndemic virus sa kinabuhi sa tao, it made labor laborious. Naano magiging labor? Ang trabaho, naano magiging na siya. In fact, pagbutang sa Ginoo kang Adan dito sa garden, iyang gihatagan ng instruction to take care of the garden, to work on it. Naano'y trabaho, pero dili sa trabahuso. So, ang pagsulod sa syndemic virus, ang trabaho na imong trabahuso, na imong lisod, na imong kapoy. Okay. Magpatulo na siya og singot aron sa makakaon sa iyang produkto. Later on, makita nato, it turned Cain to be a murderer of his brother Abel. Grabe, no? Kuyaw ning syndemic ba? Pati man nagsuon iyang pauwayon. Kabantay mo, dagan. Bisan yan sa balay, di ba? Murag mga magsuon. Kasagaran, magkagubot ang balay kay mga magsuon, mag-away. It turned Jacob to be a deceiver because of sin.
It turned people to be self-centered, just like in the days of Noah. Kung mabasahon sa kinabuhi ni Noah, ang mga tao, ang ilang ginauna, paunsa sila malipay, paunsa pag happy-happy, mauni ang epekto sa syndemic virus. It robbed people of that intimate fellowship with God. Sa diyang nakasala, si Adan o si iba, mitago sila sa Ginoo, nakuyawan na sila makikatubang sa Ginoo. And worst of all, syndemic virus is bringing down the judgment of God. Mo ni pinakakuyaw. Okay? Kaya dadto niya ang paghukom sa Ginoo. Okay? O tungod ini ang Roma Kapitulo 1, versikulo 18 hangtod sa 32, maghahatag ka nato og kanang description. Paunsa ba nga moabot sa ato ang kinabuhi ang kapungot o ang paghukom sa Dios tungod sa epekto sa syndemic virus. Ato ngayon si Elder Jingjing sa pagbasa sa Romans 1:18 to 32. Ang Roma Kapitulo 1, versikulo 18 hangtod sa 32 nagaingon, gipadayag ikan sa langit ang kapungot sa Dios batok sa tanang pagkadili Dios nun, pagkarautan sa mga tao o nagsanta sa kamatuoran, pinaagi sa mangilad nga pagkinabuhi. Kay unsay mahimong masayran mahitungod sa Dios, wala katago ngadto sa mga tao, kay ang Dios gayud maoy nagpadayag niini ngadto kanila. Sukad sa pagbuhat sa Dios, ang kalibutan tin-aw kaayo nga nakita diha sa mga butang nga gibuhat sa Dios, ang iyang dili makita nga mga kinaiya, nga mao ang iyang gahom nga walay katapusan ug ang iyang pagka-Dios. Busa wala sila'y ikapa nga tarungan. Nahibalo sila sa Dios apan wala sila magpasidungog kaniya. Ingon nga Dios o magpasalamat kaniya. Ang ila hinoong mga huna-huna pulos binuang o nangitngitan sa ilang mga salabutan. Matod nila, maalam sila apan mga buwang-buwang biyay. Imbis mayaon nila ang Dios nga walay kamatayon, mauna hinooy himaya nila ang mga larawan nga gibuhat sama sa dagway sa mga tao o sa mga langgam o sa mga mananak o sa mga hayop nga nagakamang. Tungod niini, gipasagdan na lang sila sa Dios diha sa malaway nga tinguha sa ilang kasing-kasing o gibuhat nila ngadto sa usag-usa sa salawayong mga butang. Gipulihan nila mga bakak ang kamatuoran mahitungod sa Dios ug maoy ilang gisimba o gialagaran ang binuhat sa Dios, imbis ang magbubuhat nga maoy untay angay daygon hangtod sa kahangturan. Amen. Tungod sa gibuhat sa mga tao, gipasagdan na lang sila sa Dios ngadto sa mga kaulaw nga mga kailibgon. Bisan gani ang mga babaye wala magsubay sa naandang paggamit sa ilang pagkababae, ug ang mga lalaki usab wala nakighilawas sa mga babae kundi sa ilang isig kalalaki tungod sa kaulag. Ang isig kalalaki nag-unay pagbuhat o kalamayong mga buhat, busa na hayagom nila ang silot nga angay kanila. Tungod kay ang mga tao wala man moila sa Dios, gipasagdan na lang sila sa Dios diha sa mahugaw una-una o sa salawayong buhat. Napuno sila sa tanang matang sa kangilad sa pagkadautan, sa kahakog, sa bisyo, sa kasina, sa pagpatay, sa panag-away, sa pagpanlimbong o sa kalaway. Manlibak sila o magdinautay sa usag-usa. Nagdumot sila sa Dios, mga hambugiro, mapahitason o andakan. Mugna sila dautan o musukol sa ilang mga gigikanan.
Mga buwang-buwang sila, dili utuman sa ilang mga saad o wala sila'y kaluoy o pagbati sa uban. Nasayod sila nga ang balaod sa Dios nagingon, nga ang mga tao na nagkinabuhi ni ining paagiha angay sa kamatayon. Apan nagpadayon sila pagbuhat ni ining mga butanga o gidasig pagayon nila ang uban sa pagbuhat usab niini. Ang pulong sa Ginoo nagpadayag kanato unsay epekto sa pagsunod sa itawag nato syndemic virus. Klaro man siguro sa pagbasa niini. Ang Roma Kapitulo 5, versikulo 12 nag-ingon, "Therefore, just as through one man sin entered into the world, and death through sin, and so death spread to all men, because all sin." Again, in Romans 6:23, gipadayag kanato that the wages of sin is death. Ang bayad sa sala, kamatayon. Apan salamat sa Ginoo nga doon na nay antidote dili sama sa COVID-19 nga hangtod karon wa pa karong kanang vaccine or antidote. Kani sa bisag unsa kadako ang mahimo nga epekto sa kinabuhi, naa na ang antidote, ang vaccine para niini. And this is available for everyone in the whole world. Ang Romans 6:23 nagpadayon sa pag-ingon, "The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Okay. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Salamat sa Dios, ang antidote, ang vaccine available diha kang Kristo Jesus o kani available para sa tanan. Another good news is di mahal ang vaccine nga gihatag sa Ginoo. The vaccine is offered for free. This is the free gift of God in the Lord Jesus Christ. Sa Hebrews Kapitulo 9, versikulo 22, nag-ingon, "All things," that means all sins, "are cleansed with blood, and without shedding of blood, there is no forgiveness." And then sa Kapitulo 10, versikulo 10, sa Hebrehanon nag-ingon, "We are all purified from sin by the offering that He made of His own body once and for all." We are all purified from sin tungod sa kinabuhi ni Kristo Jesus nga iyang gihalad para kanato as an offering, as a sacrifice in order to cleanse us from this syndemic virus. Igsoon, ang vaccine, ang antidote gihatag sa Ginoo libre. Apan ang pangutanan nako, duna na ba kaani? Duna na ba kaani sa imong kinabuhi? Sigurado na bagid ka na naa na kay vaccine. Kung sa kapat na-inject na ba ang vaccine in order nga maproteksyonan ang imuhang kinabuhi, maproteksyonan ang imong kalag, ang imong espiritu, ang imong kinabuhi. Igsoon, ang gikinahanglan nato karon kay basit ugma ulahi na. And so, as long as you still have time, still have life, grab that vaccine right now. Have it injected sa imong kalag, sa imong espiritu, sa imong kinabuhi in order to save your soul from the effect of syndemic virus. Igsoon diha kang Kristo Jesus, mao kani ang epekto kung naa na tay vaccine, kung doon na natay antidote sa syndemic virus. Ang epekto ni anak mao kani nakadawat kita sa katubod ng mga himong anak sa Dios. Everyone who received the Lord Jesus Christ, who believe in His name, has been given the right to be called children of God. We are given abundant life. Kinabuhing madagayaon o kinabuhing walay katapusan.
We have been reconciled with God. Gireconcile kita diya sa Ginoo. O dili lang kana, gireconcile po ta sa atong mga kauban. God is reconciling us one to another. Why? Because by applying that vaccine, He is giving us a new family, creating us a new healthy body, and that is the body of the Lord Jesus Christ. With that vaccine through the Lord Jesus Christ, atong gidawat po ang balang espiritu sa atong kinabuhi. O tungod niini, ang balang espiritu nagaproduce na kanato sa mga manindot nga butang. Nagaproduce siya og gugma diya sa atong kinabuhi. Mao kaniyang bunga. O tungod niini, gumikan niining gugma, dunay mga dungag nga maepekto niini. Tungod sa gugma, dunay tay kalipay. So ang atong journey dili maguluanon, dunay kalipay. Bisan pag dunay pagsulay, dunay kalipay. Ang epekto niini, dunay tay kalinaw. Bisan pag ang journey nato sa kalibutan usay bumpy, di ba? Dili siya ingana kaswabi. Okay? Pero sa gihapon magpabilin nga duna kay kalinaw sa imong pangunaw-unaw kasing-kasing. Duna kay kanabang pagpailog. Okay? Mao kani ang iyang epekto. Duna tay pagpugong sa atong kaugalingon. Okay? Aron nga ang atong mahimo dili ang makadaot kung dili ang makapanalangin. Okay? Duna tay pagpugong sa atong kaugalingon aron nga ang atong kinabuhi mahimong panalangin di sama sa uban nga dili siya mahimong makaangin. Duna siya kanabang gentleness, goodness, and many others nga epekto or bunga sa balang espiritu when we have that vaccine gikan kang Kristo Jesus. In John chapter 14 verse 6, when you have the vaccine, okay, sa syndemic virus, we are assured of life even if we pass through physical death. Igsoon, ang atong kinabuhi dili mawala. Why? Ingon ni Kristo Jesus, I am the life. Tungod kay si Kristo Jesus man ang kinabuhi, igsoon, bisan pag muagi kamatayon kaning ato ang lawas kani, physical nga lawas, ang Ginoo makahatag kanato sa gyapon o kinabuhi. Mo naging kinabuhing walay katapusan. Gihatagan kita sa gahom to overcome sin, to defeat sin and its effects sa atong kinabuhi. Labaw sa tanan. I-assure kita sa pagkinabuhi, sa presensya sa Dios, sa iyang gingarian hangtod sa kahangturan. Mao ka ng langit. Sa Juan Kapitulo 10, versikulo 10, nagingon, the thief comes only to steal and kill and destroy, but Jesus have come that you may have life. The thief, Satan, with his syndemic virus, has come for what purpose? To steal and kill and destroy. But I have come. Jesus has come with the vaccine of the cross so that you and I will live unto eternity. Syndemic makes our lives miserable, but Jesus is making it full of hope. Kung ang syndemic virus maghimo sa atong kinabuhi miserably, si Kristo Jesus iyang himuon ang imong kinabuhi productive, happy. Okay? Malipayon sa gihapon. With syndemic virus, we receive eternal judgment. But with the vaccine, which is the Lord Jesus Christ through His death on the cross, and after that, who rose from the dead, igsoon, gidawat nato ang kinabuhing walay katapusan. Opposite kayo ang epekto sa syndemic virus o kung doon na kay vaccine tinabi kang Kristo Jesus. Syndemic virus may change your experiences in life. It may change sa atong journey sa kinabuhi. Okay? Apan igsoon, di nato tugutan nga pati ang atong destiny iyang usbon. Yan naman, ang Ginoo na gusto sa Ginoo nga kita tanon ta dito sa himaya. Mao gini gusto sa Ginoo, wa na sa nangandoy nga may perno ka,
nga nayusa ka nato nga dadon aning syndemic virus ngadto sa kamatayon sa impyerno. Gusto niya tagahan kita sa kinabuhing walay katapusan. And so, if syndemic virus can affect sa atong journey sa kalibutan, di nato tugutan nga iyang usbon ang atong destiny. The only way is have a vaccine. Diba? Have a vaccine sa imong kinabuhi. Have the Lord Jesus Christ in your life. Pero siguro ang pangutan, paunsa ka makasigurado nga doon na nagyud kay tinuod nga vaccine. O dili fake ang imong vaccine nga nakuha. Paunsa ka makasigurado nga naa na ba kanin sa imong kinabuhi? Doon ay duha ka pangutana nga makatabang ka nato sa pag-determine kung naa na ba ta niini gayon, sigurado na ba gyud nga nang-inject na ni sa atong kinabuhi. Ang una, mao kani. Niabot na ba ka sa punto sa imong kinabuhi nga kung moabot ang kamatayon sa imong kinabuhi karon, sigurado ba ka nga makasulod sa langit? Sigurado ba ka na? Ikaduha, igsoon, kani. Suppose you find yourself standing at the entrance of heaven. For example lang, kita ni mo kagaling, uy, naan ako sa entrance sa langit. Unya, samtang gusto ka mosulod, ipangutana ka, o giingnan ka nga, nganong tugutan man ka masulod diri, nganong pasudlon man ka dinhi, unsa kay imong itubag? Sigurado ba ka sa imong itubag nga may nga confident ko mao gini akong tubag, sigurado correct gini siya, pasudlon gyud ko? Well, so on, those two important questions will help us determine whether we already have that vaccine or not. Kung ugaling murag di ka sigurado sa tubag niadtong duha ka pangutana, o gusto ka makasigurado karon nga naargyud kay sigurado nga vaccine aron anytime unsay mitabo sa imong journey sa kalibutan, di mausap ang imong destiny nga giplano sa Ginoo. Di na dunay prescription din pwede nimo ni sa tumaron. Dunay prescription dire akong suggest ihatag ka nato, imo ni tumaron sa imong kinabuhi. Una, transfer your trust from what you have been doing to what Christ has done for you. Transfer your trust from what you have been doing. You want to be religious, you want to do good, you want to do something. Transfer your trust from that and transfer that to what Christ has done on the cross at Calvary, dying for you and for me, in order to pay the penalty of sin. Ikadua, accept Christ as your personal Savior. Open the door of your heart. Why? In Revelation 3:20, ingon ni Kristo Jesus, behold, I stand at the door of your heart and knock. Kung kinsay makadungog o muabriya sa puertahan, musulod ko sa iyang kinabuhi o makauban niya. Iksoon, open that door and accept Christ as your personal Savior. Sa kaluwasan, iksoon, wa ni apilay. Inig mag-claim ta o kanang rasyon, pwede nimo ipa-appeal lang claim imo ha nga rasyon, pero sa kaluwasan ng soon, di pwede magpa-appeal-appeal. Ikaw gyud mismo mo claim. And so it must be personal. Ikatulo, igsoon nga prescription, appeal nini, di ni pwede nga wala. Receive Jesus Christ as Lord sa imong kinabuhi. What does it mean by receiving Jesus as Lord? It means we give Him the driver's seat. We give Him the control. Okay? Sa atong kinabuhi, ayaw sa ibutan sa backseat. Bukod pasabot, atong tugutan nga si Kristo mo ay mubuot sa atong kinabuhi, di kay kita mubuot niya. Receive Christ as Lord, and ikaw pa, repent. Be willing to turn from anything that is not pleasing before God. Okay? For He will reveal sa imong kinabuhi kung sa hindi niya ganahan. Repent. And then decide, Lord, ako ning biyaan. Ako ning usbon. Kaya di ka manipay ani. If you really want to do this, iksoon, example, gusto nimo imuon kani in order to be sure that you have the vaccine sa syndemic virus.
You can make this prayer as your own prayer. Samtang akong iampok kani, himua kani nga imong pag-ampok. Okay. And I would like to invite all of us to come to a point of reflection. Magkaduol ka sa Ginoo, magkapiyong ka sa mga mata. And as you listen to this prayer, you can follow this prayer and make this prayer as your own. Okay? Just say, Lord Jesus, I admit that I have sinned against you. And I ask you to cleanse me from my sin. I want to trust you alone to set me free from the penalty and power of sin. I commit my life to you as my Lord and Savior. Lord, help me to follow you as I make your holy word as the guide of my life and my choices. Come and fill me with your presence through the Holy Spirit. Thank you for saving me from sin and its power. In Jesus' name, I pray. Amen. So, if you pray that prayer, then God is giving you the vaccine shot, keeping your soul, your spirit, your life safe from the effect of kanang synthetic virus. Now remember this. 1 John 5:11 to 13 nag-ingon, and this is the testimony. God has given us eternal life, and this life is in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. And again, in Romans chapter 8, verse 1, nag-ingon, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. No more condemnation for those who are in Christ Jesus. And John 5:25, nag-ingon, ingon ni Kristo Jesus, very truly I tell you, whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life. Igsoon, the blood of the Lord Jesus Christ shed on that cross, and by entrusting your life to Him, then kana siya nag-ausab sa imong journey sa kalibutan, sa imong experience, sa imong panlakaw sa kalibutan, o naghatag kanimo kasiguruhan of your final destiny. But if you refuse to accept it, then your journey in this world will be changed by syndemic virus, and your destiny will be ruined by the syndemic virus. Daghang mga kinabuhi sa Kristohanon sa kalibutan nakatestify that before they have received the Lord Jesus Christ, ang ilang kinabuhi dili may walay direksyon. But when they have entrusted their life to the Lord Jesus Christ, ang ilang kinabuhi na puno sa paglaom. Ang ilang kinabuhi na usab. Kanang nagkanta sa Rihas na bakal, di maginamayo ang ilang kinabuhi kaniadto, pero karon no, igsoon, he can testify paunsa sa giusab sa Ginoo. Many lives has been changed because of the vaccine through the Lord Jesus Christ, accepting what He has done on the cross at Calvary. The Lord will bless you as you have entrusted your life in the Lord Jesus Christ. The Lord will make your journey still happy in spite of the challenges. And God is giving you the assurance of your final destiny. Hold on, my friend. Don't give up. Stay close to the Lord Jesus Christ. Amen. Sa atong pagpadayon sa pagsimba sa Ginoo, atong i-refresh ang atong nga hunahunang kasing-kasing sa expression sa gugma sa atong Dios.
pinagi sa kamatayan ni Kristo dito sa cross sa Calvary. Ang Lord's Supper or ang communion atong ginahimo, okay, on a regular basis. O salamat sa Dios na kabalik na karon. We observe this. Let us continue to prepare our hearts and our minds diya sa pagpapalandong sa bugma sa paggrasya sa Dios. Ang communion or ang Lord's Supper nagapainomdom ka nato sa tulo ka importante nga mga butang. Una, the bread and the cup reminds us of Christ's sacrifice for our sins. Kaning cup o kaning bread nagapainomdom ka nato of one thing, the death of Christ on the cross, the sacrifice He made on that cross. Matthew 20 verse 28 nagingon, the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. And so, when we partake of this, let us remember, Christ has given His very own life. And that was a great sacrifice on His part. But He did that in order to save you and to save me. Secondly, the Lord's Supper reminds us how great is the love of Jesus. The Lord's Supper reminds us how great the love of Jesus is to us. John 15:13 nagingon, greater love has no man than this, that He laid down His life for His friends. It has been said that it was not the nails that held Jesus on the cross, but it was His love that held Him on the cross. Tungod sa iyang gugma nimo o nako. Christ has loved us so much. Can you love Him the rest of your life? Third, the Lord's Supper helps us live today in view of His return, of His second coming. Ingon pa diya, when Jesus Christ appreciated this, as often as you eat this bread and drink this cup, you show the Lord's death until He comes. We declare the return of the Lord Jesus Christ. We declare that He is really coming again for you and for me. And so, ang Lord's Supper, painumdog ka natin, si Kristo mo balik. Kanusa? We do not know. But He will surely come again. And so the proper response is this, I have to live my life today sa pamaagi nga makahatag himaya kaniya aron niya sa iyang pagbalik ang akong kinabuhi nagahatag og kalipay og himaya sa akong Ginoo. The Lord's Supper helps us live life today with in mind the future return of our Master. As we partake of these elements, let us always remember that Christ has sacrificed His life for us. Let us remember how great is the love that He has shown towards us. Let us also remember that certainly He will come again. At His coming, two major things will happen. Judgment for the non-believers, those who will not receive or accept Him, and reward for those who have accepted Him as Lord and Savior. Let us come to the Lord in prayer. Lord, salamat sa among experience sa imong gugma. Matag adlaw among nasinapit kani ug ang imong grasya. As we partake of these elements, dear Lord, help us not to forget the greatest expression of your love, the greatest sacrifice that you have given. Help us not to forget, O Lord, that at any given time, you will come again in order to bring us unto eternity. And so, Lord, we thank you for the gift of life. We thank you for your life offered on that cross. Let this life continue to declare the glory and honor of our God.
in Jesus' name. Amen. As you have prepared the elements, let us take those elements, no? Atong distribute sa mga kauban nato. Just remember the simple guidelines that we have. As you have received the elements, let us all together partake of this. On the night that the Lord Jesus Christ was betrayed, He took the bread. Breaking it, He gave thanks to the Father and said, "This is my body which is broken for you. Partake of this in remembrance of me." Let us partake together. In the same manner, after supper, the Lord Jesus Christ took the cup. Giving thanks to the Father, He said, "This cup represents the new covenant in my blood for the forgiveness of sins. Partake of this in remembrance of me." Let's partake together. Thank you, Lord, for the life that you have sacrificed for us. But you did not only die for our sins, you rose from the dead. And because of your resurrection, Lord, we have that hope in you. Give us, Lord, the grace and the power to live victoriously in this world. Thank you for what you have done, what you are doing today in us, and for the things that you will continue to accomplish in us and through us. Sa padayon namong kapagkinabuhi o Diyos, help us not to forget to tell others about your great love and about your return. I pray that you use us, O Lord, to tell them that certainly you will be coming again in order to usher us into eternity. Thank you for the great expression of your love, and thank you for your grace that will help us live a victorious life in this world. This we pray in the name of God the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
panimbahon karong adlaw, magaduol kita kaniya des pagampo. Amahan nga balaan, mapasalamaton kami Lord sa padayon ng mga pag-sustain sa mga kinabuhi. Taliwala sa mga kausaban nga ginahatag Ginoo sa COVID-19 sa among panglakawon o mga experiences ni kalibutan. Salamat kay bisan kani nag-usap ang imong gugma, ang imong grasya wala nagausap. Padayon nimo ang ginapadagayday o Dios, ang imong kaluoy, gugma o grasya nga ni kanamo. Busa nag-ampo ko Dios nga ikaw magapadayon sa pagpanalangin sa imong mga kanakan. Tuguti Ginoo nga sa among kasinatian niining pandemic, ang among pagtuo dili magmaluyahon. Apan all the more O Lord, ang matag usa kanamo mas mapaduol pagad kayo diha kanimo. Gamit sad kami O Dios nga niining panahon sa krisis. Kami mahimong instrumento sa pagsulti sa uban nga nungod sa imong gugma o sa imong grasya. Aron O Dios nga daghan pa pod nga mga katawhan ang mutugyan sa kinabuhi diha kanimo. And we pray Lord that every day you will make our journey O Lord still exciting. Excited kami Lord kung unsa pagayon ang pagapamuhaton sa mga kinabuhi. Lord, I pray for your blessing to your people, and I pray for those ones who are not feeling well today. I pray for your loving hand to touch them. Restore the strength and the health of your children. Nagampo ko Lord sa pagkinahanglan sa inyong makanakan. Sa krisis nga mong kasinati karon O Dios, we pray, continue Lord to pour out your provisions. You have promised O Lord in your word, you will provide all our needs according to your riches in Christ Jesus our Lord. Lord, I pray also that you will bless the works of our hands. Sa uban O Dios, kinahanglan gyud mo report sa trabaho, and we need to accomplish some things during the day. We pray for your loving protection O Lord. Kung naa kami sa gawas O Dios o sa among paggawas o sa among pagpauli, keep us safe O Lord, and cleanse our lives, ourselves O Lord, from any effects of viruses or bacteria just around. Protect O Lord your children. Salamat Ginoo sa imong balaang kamot nga maoy nagaagap kanamo, maoy nagagunit ka kanamo, and help us also to hold on to your presence, to follow your leading, and to trust in you at all times. Thank you Lord for everything. Mga igsoon ko diha kang Kristo Jesus, God has promised never to leave us nor forsake us. He promised to be with us even to the end of the age. May the Lord continue to bless you and keep you and make His face shine upon you. Receive the grace of the Father. Be filled with the love of Jesus. The presence of the Holy Spirit will fill your heart with the joy and with the peace that surpasses all understanding. Receive the blessing of God and be a channel of blessing to others. This we pray in the name of God the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, through Jesus our Lord. Amen. Amen.